Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. At binabati ko po kayong lahat. Pagbati po mula sa dito po sa Maranatha International Baptist Church, at in behalf of all PBA pastors and churches, ay binabati ko po kayo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Anyayahan ko po na tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos dito po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sabi po ng Biblia, "For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind." Pag binasa po natin sa Tagalog, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin muna. Panginoon naming Ama, o Diyos ng Israel, nagpapasalamat po kami sa iyo ngayon sa sandaling ito na kami po'y merong panahon, pagkakataon na kami po'y makapakinig muli ng iyong salita, makapag-aral, makapagbulay-bulay, at matutunan namin ang mga layunin mo at ang mga palatuntunan nyo sa aming mga buhay. At nais po namin, samahan mo kami, bigyan mo kami ng karunungan, kaunawaan, pagpalain mo po ang lahat ng mga nakasubaybay sa palatuntunan nito, ang salita ng buhay. Sa iyo po ang aming papurit pagtitiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po nito ay Casting Out the Spirit of Fear. Sabi ng Bible, hindi tayo pinagkalooban ng Diyos ng espiritu ng takot. Marahil, marami sa atin maraming takot, maraming pangamba. Natatakot tayo sa kasalukuyang sitwasyon at nangyayari sa ating kapanahunan. Natatakot ho tayo na sa maraming bagay. O yun ho yung takot, yung tinatawag na phobia. Meron hong takot sa pagtanda, merong takot sa kamatayan, merong takot sa maraming bagay na may takot. Ngayon, dito po sa ating Biblia, hindi naman ho talaga tayo pinagkalooban ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi bagkos ay kapangyarihan, pag-ibig at malinaw na kaisipan. Nais kong pasinin ho natin dito, number 1, the multiple reasons for it. Ano yung mga dahilan bakit meron tayong takot at may mga pangamba? Sabihin ng iba, normal naman po yan, pastor, na talagang lahat po na may mga worries, may mga takot, may mga pangamba. Pero ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng assurance, ng katiyakan, na kung bakit dapat alisin natin yung fear, alisin natin yung pangamba, alisin natin yung takot, kundi bagkus palitan natin ito ng pananampalataya at pagtitiwala sa kayang gawin at magagawa ng Diyos sa ating buhay. The multiple reasons for it, number 1 is troubles. Sabi nga ng Panginoong Jesus, in this world you shall have troubles, you shall have tribulations, but be of good cheer because I have overcome the world. Talagang merong kabi-kabilayan Troubles everywhere. And then second is trials, yung mga pagsubok sa buhay. Ang pagsubok galing sa Panginoon yan. At tandaan nyo, yung temptation galing sa dyablo. Pero yung trials galing sa Panginoon. Bakit? To purify us, to strengthen our faith. Yan po yung dahilan bakit tayo may mga trials, bakit tayo sinusubok ng Panginoon. Para mapatunayan ng Diyos kung tayo kasing dalisay ng ginto. Gaya nga sabi ni Job, "For when I am tried, I shall come forth as gold." And pangatlo, yung tinatawag na temptations, mga tukso. These are the multiple reasons. Ito ho yung mga dahilan bakit may mga takot tayo sa puso natin. Bakit para na lang laging merong guilty feelings? Bakit parang lagi na lang tayong nangangamba? Bakit palagi na lang merong parang tumutusok sa ating mga kalooban na parang nagsasabing, ito'y ginawa, mali itong ginawa mo, o nagkasala ka, nagkamali ka, hindi tama yung ginawa mo, at tapos may mga takot tayo, nagsisimula na tayong magkaroon ng worries, at doon na nagsisimula na talagang manghina at manlupaypay tayo sa ating mga pananampalataya. And these are the multiple reasons. Troubles, pangalawa, trials, number 3, temptations. So these are the multiple reasons. Pero ako naniniwala, hindi lang yan, marami pa.
Marami pa hong dahilan bakit tayo may takot. Ang isang dahilan marahil kasalanan sa buhay. So natatakot tayo, nangangamba tayo na yung ating mga kasalanan ating mga kamalian dumating sa punto na alam nyo na, di ba? Ma-expose o kaya tinatago natin sa sarili natin pero hindi alam ng maraming tao na meron tayong kasalanan, meron tayong ginagawang hindi tama sa harapan ng Panginoon. Kaya may fear, kaya may takot. Pero ang sabi ng Biblia, hindi ito galing sa Diyos. Ito'y galing sa kaaway. Because the Bible says, God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and sound mind. Kapangyarihan, pag-ibig, at malinaw na kaisipan o karunungan at kaunawaan. And then makita rin ho natin the second point, pangalawa po, hindi lamang po multiple reasons for it. The second is the terrible results of it. Terrible results of it. Number one, can't focus. Hindi tayo makafocus. Talaga kasi siyempre, bagabag tayo, may pangamba tayo, may takot tayo. Kaya hindi tayo gaanong makapokus, nawawala yung ating atensyon sa maraming bagay. Nawawala ang focus natin sa Panginoon. Nawawala ang focus natin sa ministry. Nawawala ang focus natin sa paglilingkod. Unti-unti na parang lumalamig ang ating puso at unti-unti na parang nawawala tayo sa kalooban at sentro ng kalooban ng Diyos. Can't focus, we can't focus. Hindi tayo talaga makapag-continue. Hindi natin magawa kung ano yung dapat, kung ano yung nararapat, kung ano yung mabuti, kung ano yung nakalulugod sa harapan ng Diyos. Secondly, yung terrible results, we can't go forward. We can't go forward. Hindi tayo makasulong. Walang progress yung ating spiritual life. Walang progress ang gawain na ginagawa natin, maging ang buhay natin, ang pamumuhay natin. We can't focus, we can't go forward, and there are no fruits. Walang bunga yung ating mga ginagawa kasi napapangunahan tayo ng takot. Opo, instead na tayo humakbang, tayo humihinto. Instead that we should move forward, sometimes we are going backward, moving backward. So kaya yun ang dahilan, yun ang ilang mga nakakatakot na bunga noong pagkakaroon ng takot. Parang kita nyo naman yung taong takot na takot, di ba? Makikita nyo nasa isang nasa isang sulok na lang, nanginginig, nagkakaroon ng depression, nagkakaroon ng nervous breakdown, hanggang sa hindi niya ma-express yung kanyang sarili. Hanggang ganun na nangyayari. Physically, emotionally, psychologically affected. Kaya lalo higit spiritually. Kaya ang isang Kristiyano, hindi siya makalago sa kanyang buhay. Minsan hindi siya maka-attend sa church dahil may takot, may pangamba. Hindi lang dahil sa natatakot, dahil pag nasa church, baka singiling ka ng mga pinagkakautangan mo. Meron ganon, di ba? So, hindi makapokus, hindi makamove forward, at walang bunga, unproductive, unfruitful. Kaya ito yung mga resulta ng takot na meron tayo sa buhay natin. Pero nais ko rin i-share yung simple remedy. The simple remedy to it. Kasi sabi ng Bible, God has not given us the spirit of fear. Sabi ko kanina, hindi galing sa Panginoon. Sino naglalagay ng takot sa puso natin? Ang dyablo. Okay? O minsan, sarili na rin natin. Okay? Na kinatatakutan natin yung isang bagay na tayo din mismo ang gumawa. Opo. Tatlong bagay lamang po. Alright? Tatlong bagay ang mahalaga na paano natin masusolusyonan para tayo magkakaroon ng remedy sa takot. Siyempre, ang lahat ng bagay galing sa Diyos. May sagot ang Diyos sa lahat ng bagay. May direksyon ang Diyos. May tinuturo ang Panginoon sa atin. May panuntunan ng Diyos na kailangan nating sundin sa ating buhay at sa ating mga pamumuhay. Ano po yung una?
Number one, trust Him. Pagtiwalaan mo siya sa iyong buhay. Sabi ng Bible, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Proverbs 3:5. And sabi sa 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path, or it shall come to pass, o mangyayari. Yun ang sabi ng Biblia, sa lahat ng bagay, kilalanin mo siya. Papangyayarihin niya lahat ng bagay. Pagtiwalaan mo, kasi minsan, ang tiwala natin nasa sarili. Aminin natin, talagang meron tayong mga limitasyon. Meron tayong mga kahinaan. Hindi lahat ng bagay naman kaya nating gawin. There are things that are beyond our capacity. There are jobs, there are works that are not equal to our task. There are duties that beyond our abilities. Kaya hindi natin magampanan, hindi natin magawa. Nagtitiwala tayo sa sarili natin, nagtitiwala tayo sa ibang tao, minsan na alam niyo na, di ba? Nadidisappoint tayo. Pero kung pagtiwalaan natin ng Diyos, at hindi naman dahil sa uutusan mo siya na gawin niya lahat ng bagay para sa iyo, kundi pagtiwalaan mo siya kasi siya yung mayroong kakayanan. Siya yung mas higit na may kapangyarihan, ang higit pa sa ating kayang gawin. Pangalawa, talk to Him. Kausapin mo siya. Sabi ng Philippians chapter 4, verses 6 and 7, be careful for nothing, and diba sabi doon, be careful for nothing, but teka, basahin na natin para sure. Nawawala sa isip natin, okay? Sabi ng Bible, Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Sabi ng Bible, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Sabi ng Bible, let your requests be made known. Talk to God. Ipaalam natin sa Diyos, sabihin natin sa Diyos. Ano ang pwedeng maging resulta nito? Ano pwedeng maging bunga nito? Sabi ng 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Kaya, trust Him, talk to Him, and then number 3, thank Him. Diba sabi ng 1 Thessalonians 5:17 o 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Be thankful for everything. Not only to be careful, be thankful. Pasalamatan mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Always be thankful. Kung may trials man, may mga pagsubok man sa buhay, thank God. Dahil sa pamamagitan niyan, diyan tayo palalakasin ng Diyos. Diyan tayo patatatagin ng Panginoon. So alisin natin ang takot kasi hindi galing sa Diyos yan. Ang ipinagkakalob sa atin ng Diyos ay ang kalakasan o kapangyarihan, pagmamahal, na maramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, maranasan natin na yung presensya ng Diyos na, anak, narito lang ako sa iyo, kasama mo naman ako lagi, bakit ka matatakot? Why fear? Sabi ng Bible, Isaiah 41:10, di ba? Fear not, for I am with thee. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, ako'y laging sa iyo. And sabi ng Bible, don't be dismayed, for I am thy God, shall be with thee. Sabi ng Isaiah 41:10. So be thankful. Kapag meron tayong thankful heart, well, ma-appreciate natin, magiging grateful tayo sa lahat ng bagay, ma-appreciate natin lahat ng bagay. Papagtitiwalaan natin ng Diyos, makakausap natin palagi. Maraming nahihiya at natatakot din naman minsan makipag-usap sa Diyos dahil nahihiya sila sa Panginoon sa mga bagay na ginagawa nila. But ang kailangan ng Panginoon sa atin, magkaroon tayong repentant heart. Magkaroon tayo ng humility. Okay? Magkaroon tayo ng be honest before the Lord. Open your heart before God. And then thank Him. Pasalamatan natin siya sa lahat ng bagay. So, casting out the spirit of fear. Alisin natin yung takot. Alisin natin yung takot. Kung meron mang takot na meron tayo sa sarili natin, hindi yung takot na pangamba, hindi yung takot na bumabagabag sa atin. Kung meron man takot na meron tayo, yan yung takot sa Panginoon. That is the fear of the Lord. Magandang umaga po sa inyo lahat.
Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos ng Israel, salamat po sapagkat ang iyong salita ay maliwanag pa sa sikat ng araw na nagsasabing hindi mo kami pinagkalooban ng espiritu ng takot kung kaya't bakit kami matatakot. Kung meron mang takot, ito yung paggalang, ito yung pagrespeto sa inyo, ito yung pagkilala sa iyo. At naniniwala kami, Panginoon, pinagkalooban mo kami ng napakaraming pangako na pwede namin mapanghawakan sa buhay namin. Pwede namin tayuan, pwede namin kayo mapagtiwalaan sa lahat ng bagay. Sapagkat totoo at tunay, tapat at tunay kayo na sa inyong mga pangako at sa inyong mga salita. Purihin po ang iyong pangalan, ninadalangin namin sa iyo, dakilang Diyos, ang patuloy na paggawa mo sa puso't buhay ng aming mga minamahal na mga kapatiran, ang bawat mga PBAP churches, bawat PBAP pastors, sa mga missionaries to the Jewish people and to the Gentiles. Dalangin namin ng kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan ng mga lahing Hudyo, at kaligtasan pa ng maraming mga tao. Dalangin namin ng paglago ng mga iglesyang pinagkatiwala mo sa amin, mga miyembro at mga tao na pinagkatiwala mo. Meron man na nakasubaybay ngayon na may karamdaman, Panginoon, I pray in the name of Jesus, pagalingin mo po siya. Kung merong mga pangailangan po na ninyo, ang kanilang mga pangailangan sa pata ninyo. Kung meron man, Panginoon, mabigat na suliranin, mga iglesyang may mga plano, layunin, may mga proyekto, nananalangin na sa mga property, church building, nananalangin sila, Panginoon, sa mga vehicles, o nananalangin sila, Panginoon, sa pangailangan ng iglesia, paglago ng mga gawain, revival, salvation, at patuloy na pag-akay. And we pray, Lord, na magligtas pa kayo ng marami pang mga kaluluwa, mga Hudyo, mga Hentil, iba-ibang lahi sa iba't ibang panig ng mundo. Gamitin mo lahat ng mga misyonary. Pagpalain mo mga kamanggagawang mga pastor ng MIBC churches and even ang lahat ng mga PBAP pastors and churches. Salamat po, purihin ang iyong pangalan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat mga anak mo na naglilingkod sa iyo ng may katapatan. At salamat po sa oras ito, sa panahon ito at pagkakataong ito. Thank you po, Lord, sa ministry na ito. Pagpalain mo kami lahat at gabayan, ingatan patuloy sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.